We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Good news sa mga trabahante sa Davao Region. Aprobado na sa DOLE 11 ang usbaw nga 38 pesos nga daily minimum wage sa riyon. Bagong himugso nga bata nga tulo ka adlaw nga missing, nakita na human gibilin sa nagkuha sa Metro Circle sa Barangay 2A sa Davao City. Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte gipasabot nga nung ibalik sa June to March ang school calendar. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod na mga pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Sugda na sa Marso ang pagpatuman sa 38 pesos nga usbaw sa inadlawng suhulan sa mga minimum wage earners sa Davao Region. Sumala ka na sa Department of Labor and Employment, Lee Region 11. Ano report ni Kent Abrigana? Duha ka tuig na nga nagatrabaho isip barista si Arian. Gawa sa iyang personal expenses. Siya sabang nagasuporta sa iyang pamilya. Maong maglisod siya og budget sa iyang sahod. Hilabi pa nga minimum wage earner siya. Pasigo nga murag mudaga na siya critical. Kay ang budget sakto lang gid siya. Mo increase kumbaga para sa lain lugar. Kay lain lugar nag-increase naman sila. Hinoon, giaprobahan na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 11 ang dugang 38 pesos nga suhulan alang sa mga minimum wage earners o domestic workers sa Davao Region. Gibahin sa duha ka tranche ang usbaw sa suhulan. 19 pesos ang ipatuman sa March 9, samtang dugang 19 pesos sa September 1. Giban na ang anaa sa kapin 132,000 ka mga minimum wage earners ang makabenepisyo sa wage increase. Kani ato ang gitawag na to wage adjustment or increase. Base kini sa among mga consultations o public hearings sa ato ang tanang sectors nga nalambigit. Una ang employers o employer sector, sila man yun, kanyang government. Busa gikan sa 443 pesos nga daily minimum wage sa non-agricultural work, mahimo na kining 481 pesos. Alang sa mga nagatrabaho sa agricultural sector, gikan 438 pesos, mahimo na kining 476 pesos per day pag-abot sa bulan sa Setyembre. Ang server o working student kasihana, gikalipay ang ipatumang usbaw. Happy. Kasi syempre ma-increase na good and dungag na po siya for allowance na ko, syempre na. Samtang aduna sa gipagula nga wage order alang sa monthly minimum wage sa mga domestic workers sa rehiyon. Anaa sa 1,500 pesos ang usbaw kung anaa sa chartered city ug first class municipality. Busa, gikan 4,500 pesos nga monthly salary. Mahimo na kining 6,000 pesos. Samtang ang mga anaa sa ubang munisipalidad adunay 500 pesos nga usbaw. Busa mahimo ng 5,000 pesos ang sweldo, gikan sa 4,500 pesos. Giban na ang ana sa kapin 23,000 ka domestic workers sa rehiyon ang makabenepisyo. Gani gipasabot sa DOLE ang mga employer nga wala sila angay kabalakan kay ilang gisiguro nga mabalanse ang panginahanglanon dili lang sa mga empleyado kundi ang mga employer sab. Gihiamo ang gibalanse. Anya diri sa balanse nato nanawag puta og mga national agencies, private stakeholders nato partners nangayo ta sila og opinion, nangayo ta sila og data. Kay aron sad mapasabot nato nga kinahanglan na ba or kinahanglan jud nga naatay adjustment. Sa March 6 mahimong epektibo ang bag-ong suhulan sa mga domestic workers sa rehiyon. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Kabanay sa unom ka sundalong napatay sa engkwentro Tali Daula Islamia Maote Group sa Lanao del Norte nagsubo pa sa nahitabo. AFP gipasalig ang tabang alang sa nabiling pamilya. Samtang AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. giawhag ang mga sundalo nga dili magpadala sa away politika.
Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hantod karon, dili paggihapon madawat ni Luz Feli Tapinit ang gidangatan sa iyang anak nga si Corporal Reland Tapinit. Usa sa unom ka mga sundalo nga napatay sa engkwentro tali DI Maoti Group sa Munay, Lanao del Norte ni adtong adlang Domingo. Sumala ni Luz Feli nga maglisod kuno siya og dawat sa kamatayon sa iyang anak, ilabi pa nga ikapilang higayon matud pa niya gipugnan ang iyang anak nga mosulod sa pagkasundalo. Responsible jud kay na siya nga pagkaanak. Kay panganay mangguna na ako siya gud nga. Kami jud ihang pamilya ang first choice, ihang anak. Nakuhaan ang pagbangutan sa mga kabanay sa mga namatay nga mga sundalo dihang personal nga mibisita gahapong adlaw ang pinakataas nga opisyal sa kasundaluhan nga si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Camp Zangan sa 1st Infantry Division sa Labangan, Zamboanga del Sur. Subay sa iyang pagbisita ang pagtunol sa mga cash assistance ngadto sa mga nabiling kabanay sa mga biktima. Tutulungan rin po natin yung mga anak nila kung meron po silang mga anak or mga kapatid na gustong pumasok po sa serbisyo. And we extend all the help that we could extend to them. Gipasidunggan sab ni General Browner Jr. ang mga kasundaluhan nga mga survivors sa nagkadaiyang engkwentro sa area sa nasakupan sa 1st Infantry Division. Samtang milupad gilayon sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City si General Romeo Browner Jr. aron bisitahon ang laing upat ka mga sundalo nga nasamdan atol gihapon sa engkwentro tali Daula Islamia Maoti Group. Usa ka awarding ceremony og talk to men ang gipahigayon kung asa gipahinumduman ni General Browner Jr. ang kasundaluhan nga mag-focus sa ilang trabaho isip mga sundalo ug dili nahatagan og bili ang away politika sa nasod. Continue to be united and professional. Marami kasi tayong naririnig na mga kaguluhan sa politika ng ating bansa. So ang mensahe ko sa ating mga kasundaluhan is that let us not be affected by these political bickerings. And that is one AFP, one Philippines. Strong AFP, strong Philippines. Ibig sabihin po nito na isa lang ang ating Armed Forces of the Philippines. Dugang pa ni General Browner Jr. nga sobra napulo na ka mga sospek sa MSU Marawi bombing ang na-neutralize sa mga kasundaluhan ug magpadayon ang ilang pagpangita sa laing tulupa ka mga sospek nga gituuhang maoy nakaengkwentro sa mga sundalo sa Munay, Lanao del Norte. Kauban si Jaybert Pairat ug Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Mas gipahugtan karon sa Police Regional Office 10 ang seguridad palibot sa Cagayan de Oro City ug Northern Mindanao. Kinihuman ang naitabong dugong engkwentro tali kasundaluhan ug Daula Islamia Maute Group sa Munay, Lanao del Norte. Ani report. Mga pribadong sakyanan, motorsiklo, pampublikong jeep, ingon man, pampublikong bus. Pipila lamang kini sa mga ginasuta sa mga personahe sa City Mobile Force Company sa Cagayan de Oro City Police Office o Task Force Oro sa Cagayan de Oro Upol Checkpoint. Hugot nga seguridad ang gipatuman sa mga security forces sa tanang musulod sa Cagayan de Oro City. Kini pinasubay sa mando sa kadagkuan sa Police Regional Office 10 nga pahugtan ang pagbantay sa mga lugar nga dagsaon sa mga tao. Human ang nahitabong engkwentro tali kasundaluhan og Daula Islamia Maute Group sa Munay, Lanao del Norte. We already directed our field commanders on the ground to be alert sa tanang panahon, di lamang sa Lanao del Norte, but actually ang ato ang alert memo is to the whole regional office 10. Diin importante ang mga target hardening measures nila sa ilang AOR. Gawasab sa mga checkpoint pasulod sa syudad, aduna sab mga police visibility sa halos tanang lugar sa syudad. Kini ang tinguha sa kapulisan nga walay makasulod nga magsabotahe sa kahapsay ug kalinaw. Buot sab iklaro sa otoridad nga walay aktibong teroristang grupo
nga galihok sa Northern Mindanao. Do aduna paghihapoy nagpadayon ang atong mga focus military operations sa maong area. Still no ang Lanao del Norte nagpabilin nga malinawon. Everything is under control. Ang ato ang kasundaluhan, ang ato ang kapulisan is on top of the situation. Padayon ang koordinasyon karon sa kapulisan ngadto sa kasundaluhan aron mamintinar ang kalinaw sa rehiyon ug panawagan sab nila sa katawhan nga magpabiling magbinantayon. Ang kanigong pag-intensify sa ato ang intelligence monitoring, panawagan nato sa ato ang katawhan, sa ato ang intelligence community to give information ngadto sa ato ang kapulisan sa mga taong adunay kadudahang lihok, ilabi na kung kini sila armado. Kauban si Jade Gava sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Tulo ka mga mananagat sa Sarangani, Davao Occidental ang na-rescue. Human nakulob ang gisakyang bangka, gumikan sa dagkong balod. Ano ang report ni Jess Tony Humamil? Gawas sa kusog nga hangin, dagkong mahapak sa balunsab ang problema sa Sarangani Municipal Police, Maritime Police, Coast Guard ug MDRRMO Sarangani atol sa pag-rescue sa tulo ka mga mananagat sa kadagatan sa Sarangani, Davao Occidental. Kinihuman gikuso-kuso sa dagkong balod ang ilang bangka niadtong Martes sa udto. Pipila ka kilometro lang gikan sa baybayon sa Barangay Tinina sa maong lungsod. Sumala sa kapulisan, alas 8 pa lang sa buntag niadtong adlaw, nakulob na ang bangka sa maong mga mananagat nga nailang sila si Rogelio Pagubo, 57 anyos, Dondon Munda, 45 anyos, ug Jane Mangilay, 38 anyos, pulos mga residente sa Barangay Tinina. Busa kapin 3 ka oras nga nabutang sa peligro ang ilang kinabuhi. Ilahang gi paningkamutan nga mahayang nila tungod sa kadagko sa balod sir, nakulob mga alas 12 kapin sir, 12:40 kapin ana. Oh, sa udto. Na didto na sa udto sir. Didto nakita sir na kuan na sir. Ang tulo sir na ay nagtungtong isas bangka na naggunit sa bangka kay ang ilang kuan is nasudlan og tubig. Tungod sa kadagko sa balod. Sumala sa mga asawa sa mong mga mananagat, alas 5 sa buntag, nagpalawod ang ilang mga bana sa kayso sa kabangka. Apan nabalaka sila sanggit wala paghihapon kini nakauli, pipila ka oras na ang bilabay. Hinungdan nga ilan na kining gi-report sa otoridad. Naabot na sa daplin tong ilang kauban pero katong tulo, wa pa mo abot. Taw-taw nilang gipaabot, wala pa man gihapon mo tong gibalikan. Tapos pagbalik wa na magkita dito kung asa sila na kuan last nga nakita. Nagpangayo silang tabang sir kay giatuan din ang area sir. Gilayon sab gidala sa ospital ang tulo o ganaan na karon sa maayong kahimtang. Nagpaabot sab og assistance ang LGU kanila. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Nasakmit sa otoridad ang kapin 30 ka mga punuan sa Red Lawaan nga gituhang iligal nga gipamutol sa Zamboanga del Norte. Duha ka magsuon nga sospek arestado. Ani report ni Efren Mamak. Gilayong miresponde ang kapulisan sa Zamboanga del Norte sa gikataho sa Provincial Environmental Monitoring Office Zamboanga nga dunay mga pinutol nga kahoy nga giabandona sa usa ka luna sa Barangay New Dapitan, Gutalak sa maong probinsya pasado alas 4 Miyerkules sa kadlawon. Sa pagsusi sa kapulisan, moabot sa 39 ka Red Lawaan 3 ang gibilin sa maong luna nga gituhang iligal nga gipamutol. Gibana-bana ang mukantidad kini og 9,000 pesos. Gani, daling nag-imbestiga ang kapulisan og nadakpan ang mga sospek nga duha ka magsuon og residente lang sa maong lugar. Wala na kini gipangalan sa otoridad ug wala sab kini pahayag. Ang mga dinakpan, posibleng pasakaan og kasong paglapas sa Section 69 sa Presidential Decree 705 kon Revised Forestry Code of the Philippines nga unlawful occupation or destruction of forest lands. Samtang ang mga Red Lawaan 3 gidala na sa New Dapitan Covered Court, una gi-turn over sa Centro 9 sa Liloy, Zamboanga del Norte. Matod sa DENR 9, ang maong kahoy usa ka matang sa Dipterocarp species. Ginadili sab ang pagputol sa maong kahoy sanglit nagkaubos na ang ihap niini sa kalasangan. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Giklaro ni Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte kung anong ibalik sa naandang June to March ang school calendar. Wala usab komento ang Vice Presidente sa mga isyu nga gihapak batok kaniya. Ani report ni John D. Esteban. Base sa tradisyon ug preference sa kadaghanan sa gradual o hinahinay nga pagbalik sa naandang school calendar nga June to March. Kini ang giluwatang pahayag ni Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte sa iyang pagtambong sa pag-award sa daycare center sa Barangay San Antonio, Agdao, Davao City, Miyerkules sa buntag. Base raw kini sa konsultasyon nga gipahigayon sa mga stakeholders sa Department of Education. Sa gipagulang DepEd Order No. 003 sa July 29 ang sugod sa klase sa school year 2024 ug 2025 ug mahuman sa May 16 sa sunod tuig. Sinimula namin sa National Capital Regions and then bumaba kami sa iba't ibang regions natin. Nag-consult tayo sa mga teachers, sa mga stakeholders, sa mga parents and sa mga students. And wala siyang ibang rason, mainly because of tradition and preference ng karamihan. Sumala sa Vice Presidente nga depende sa mga private school kung sundon nila ang DepEd order. Apan bawal magsugod ang klase sa unang Lunes sa Hunyo o pagkahuman sa August 31. Private schools, they have the option to follow the DepEd calendar or they can follow their own calendar provided that sumunod sila sa batas na they cannot open before the first Monday of June nor later than August 31. Samtang gipaimbestigahan sab ni VP Inday kung nganong nakasulod ang pusil sa eskwelahan nga gipabuto sa 12 anyos nga batang estudyante sa Castilla, Sorsogon. Mga ganito nire-refer natin sa police because this is a police incident and then binigbigyan natin ng instructions ang ating regions and divisions tingnan kung bakit nangyari ito at bakit merong pusil firearms na nakapasok sa paaralan. No comment na ang Vice Presidente sa mga isyong gikalambigitan niini sama sa aligasyong nagadawat kuno siya og armas gikan kang Pastor Apollo Kibuloy. Daan na niyang gilimod ang akusasyon. Wala na usab daw niya kini gikakurat sa ngalan nga usa siya ka Vice Presidente. Mututok na lang daw siya sa pagsulbad sa mga importanteng problemang gikatubang sa nasod. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gihatagan o gibugaton ni Vice President Sara Duterte ang kamahinungdanon sa mga treasurer ug asesor sa matag LGU sa pagpalambo sa panggamhanan. Gipasidunggan sab niini ang search and rescue team ug rescue dogs sa Coast Guard o basic education. Gihatagan niini og importansya atol sa turnover sa daycare center sa Davao City. Ani ang report ni Argel Relator. Mitambong si VP Sara Duterte sa 88th National Convention of the Philippine Association of Local Treasurers and Assessors na gipahigayon sa Davao City, Miyerkules sa buntag. Nagtinguha ang maong panagtapok nga mas pakusgon pa ang kolaborasyon sa mga treasurer o assessor sa nagkaraiyang LGU sa nasod. Gidayig sa Vice Presidente ang pagduso sa policy development initiatives alang sa fiscal accountability o sustainability sa mga lokal nga panggamhanan sa nasod. Ang panagiusa sa mga treasurer o assessor kay nahimong pamaagi matud pa aron makabot ang patas sa kalambuan o katarungang panlipunan. Gipahinumdum sab niini ang gipanumpaang katungdanan isip lingkod bayan nga angayang unahon sa kanunay ang kaayuhan sa mga Pilipino ug sa nasod. As stewards of fiscal management in your municipalities and provinces, you are bound by a common dedication to transparency, efficiency, and the advancement of our local public finance systems. Gipangunahan sab ni VP Sara ang paghatag og pasidungog sa Search and Rescue Team sa Coast Guard District Southeastern Mindanao nga mitabang sa Search, Rescue and Retrieval Operation sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Lakip sa giila og gipasidunggan ang gipakitang abilidad sa Search and Rescue Dogs sa Coast Guard nga sila Apa gikan Southeastern Mindanao, Brittany ug Tifa gikan sa Southwestern Mindanao ug Ivy nga gikan sa BARM, kauban ang ilang handler. Kahinumdumang si Apa ang nakatultol sa tulo ka tuig nga batang nakalutang buhi, human ang tulo ka adlaw nga natabunan sa landslide. Thank you for your service and sacrifice. You are truly heroes of our nation.
Every year we face disasters, but we always rise again. Our values as a nation remain unchanged, no matter what challenges we encounter. Samtang atul sa iyang pagbisita sa Barangay San Antonio alang sa pag-turnover sa daycare center, gipasabot sa bise ang kaminungdanon niini alang sa mga bata nga samtang sayo pa makakatuna kini una motongtong sa basic education. Nakighimamat usab siya sa mga bata og nanghatag og mga dulaan kanila. Kauban si Melchor Awing og Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Nagpaygayon og surprise inspection ang hepe sa kapulisan sa General Santos City ngadto sa Napulo ka police station sa syudad. Kini aron masiguro matud pa nga walay irregularidad sa mga estasyon. Ani ang report ni Abby Caballero. Matag usa nga gi-inspeksyon ni Police Colonel Nicomedes Olaivar Jr., hepe sa General Santos City Police Office kung GSCPO, ang Napulo ka police station sa syudad. Atol sa maong surprise inspection, gi-check ang mga custodial facility kung sakto ang ihap sa mga piniriso ug kung tanan sila napasakaan na og kaso. Para may masasabi yung mga saka na meron tayong mga polis na nagpapalabas ng mga details. Wala namang irregularities na nakita natin doon. Tinakount natin yung mga detainees. Lakip sa gi-check ni Police Colonel Olaivar kung nasunod nga lahi ang pasilidad sa lalaki ug sa mga babae nga piniriso. Importante sab nga regulated ang visiting hours. Gikahinabi sab niya ang mga piniriso kung dunay mga buot ireklamo kalabot sa polisiya sa partikular nga custodial facility. Samtang uyon sab ang mga hepe sa mga estasyon sa maong lakang sa GSCPO. Kini ang una nga surprise inspection karong tuiga. Ako po ito na action na making sure na ang ihang mga instruction is ginatuman dyan mo. Wala may preso ginapagawas. Proactive measures yan siya para to ensure nagasunod mi sa directives sa higher headquarters o nagasunod sa guidelines ang among custodial facility. Nagpahimangno sab ang hepe sa GSCPO nga kinahanglang imintina ang kalimpyo sa matag estasyon. Most important thing is malinis na police station para kaya-aya. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nakita na ang bagong himugso nga baby boy nga nawala human giingong gidagit sa usa ka babae sa Davao City. Human sa kapintulo ka adlaw nga pagkawala, nakita na ang 2 ka semana pa lang nga baby boy nga giingong gidagit sa usa ka wala pa mailhing babae sa Centennial Park, San Pedro Street, Barangay 38-D, Davao City niadtong February 17. Napalgan kini Martes sa gabi sa sidewalk sa Metro Circle sa Barangay 2A, Davao City. Sumala sa Davao City Police Office usa ka magtutudlo nga si Ira Bayo Mojado ug kauban nga si Jasper Abi-Abi, pulos 22 anyos, nga taga Maa, Davao City ang nakakita sa bata. Sumala nila na matikdan nila ang bata nga giputos sa panapton ug migawas ang paa niini. Pag-abli nila sa panapton, usa kini ka baby ug gilayong gidala sa kapulisan. Gilansab gi-endorse sa kapulisan ang baby ngadto sa ginikanan niini. Ilabihan ang kalipay sa mga ginikanan ug nagpasalamat sila sa kapulisan ug sa nakakita sa ilang anak. Sumala sa kapulisan, padayon gyapon ang ilang pagpangita sa giingong midagit sa baby nga usa ka wala pa mailhing babae. Pinagi sa CCTV sa lugar nga posibleng nakakuha sa insidente. Ana-ana sa maing kahimtang ang kaping 200 ka individual nga gidala sa ospital human giingong nalanag sa Esperanza, Agusan del Sur. Samtang Philippine Red Cross Agusan del Sur chapter giundang una ilang feeding program subay sa hitabo. Ani nga report. Gibutiag sa Provincial Health Office sa Agusan del Sur nga ana-ana sa maing kahimtang ang kinatibuk ang 216 ka individual nga gidala sa managlahing ospital sa Agusan del Sur human giingong nalanag atol sa feeding program sa Philippine Red Cross sa Barangay Tandang Sora sa Esperanza, Agusan del Sur. Sa Esperanza Medicare Community Hospital kung asa sagad gidala ang mga nakasinati og pagpanakit sa tiyan, pagsuka-suka og pagkalibanga, sukad ni atong Lunes sa gabii, 89 ka mga pasyente na ang na-discharge. They're stable
And siguro may mga ibang course lang ng medicines na patapusin sa kanila. Ginahulat na lang karon sa PHO ang resulta sa gipadala nga specimen gikan sa nakaon sa mga apektado ngadto sa kauluhan. Samtang gawa sa pagkaon, nagkuha na sab sila og water sample sa tinubdan sa tubig nga giinom sa mga naapektuhan ug ang gigamit sa pagluto sa pagkaon aron masuta kung unsa ang hinungdan sa pagkalanag sa mga apektado. Samtang gisuspindi una sa Philippine Red Cross Agusan del Sur Chapter ang ilang hot meals program hangtod sa mahuman ang investigasyon sa pagkalanag sa gatusan ka individual. Sumala sa PRC, pinaagi sa ilang hot meals program, mubisita sa mga barangay ang ilang food truck kung asa magikan ang pagkaon nga ilang ihatag alang sa mga nabahaan. Mipasalig sab ang PRC nga ilang ginasuportahan ug makig-alayon sab sila sa investigasyon. Kinihuman gihangyo usab ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. nga temporaryong iundang ang maong programa sa tibok probinsya samtang ginapahigay ng investigasyon. Hinuon ining mugawas na ang resulta sa mga test ug dunay solusyon sa problema, mamahimong ibalik ang maong feeding program. Samtang mihatag sabog tambag ang PHO alang sa mga makasinati og sintomas sa pagkalanag ug sa mga nagaandam og pagkaon. Kung maranasan po yung pananakit ng tiyan, pagsusuka or pagtatae, pwede po agad makipag-ugnayan yung mga nasa kababayan na agsunod sa barangay, dun sa ating barangay health worker, midwife or nurse. Dun naman po sa pag-prepare ng ating pagkain para maging safe siya, siguraduhin mula dun sa pagbili ng pagkain lulutuin, kung paano ito lulutuin at yung pag-storage, no? At pag-handle na ng mga pagkain naluto na. Dapat makapaghugas din ng kamay, malinis yung mga kamay bago kumain. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Patay ang driver o konduktor sa usa ka pampasahirong van sa Zamboanga City. Human gipusil samtang nagpahulay sulod mismo sa ilang van. Anang report ni Krisa Dapitan. Dead on the spot ang 35 anyos nga driver. Human kini gipaarakan sa wa pa mailhing sospek samtang nagpahulay sa iyang ginamanehoan nga pampasahirong van pasado alauna Sabado sa hapon sa Zamboanga City. Samtang daling gidala sa ospital ang 18 anyos nga konduktor niini apan namatay gihapon sa susamang adlaw human makaangkon sab og samad pinusilan. Sumala sa kapulisan, igo lang unta magpahulay ang duha sulod sa pampasahirong van apan kalit kining giduol sa usa ka lalaki ug gipamusil kinsa dayon nga miikyas sakay sa usa ka motor nga gimaneho sa usa pa ka sospek. Sumala sa ilang kaubanan sa trabaho, nadunggan na lang matud pa nila nga dunay nagbuto-buto. Durmiendo kal sila, tadekansa. Alas 2 sila kalsali kay ma'am. Sa dekan mga alauna man. Deskansa ka sila, tanres sila, pati el konduktor. Talya tamen yung kalyo, pero nayo aki apiki, alayo apuera, tiro yaman. Si. Mga kwanto tiro to ya pa de? Dol 4 ka siguro. Sumala pa, tuig 2018 pa sa dihang nangapil sa asosasyon sa pampasaherong van ang mga biktima. Mga buenente ka sila ma'am. Buenente sila. Si, naik sila, aki ka namon na parada, naik sila problema ka namon. Kanamon, naik 100%, naik sila kontralyo ka namon. Kami kanmi mo, panta kami, kay porke ang China. Sumala sa kapulisan, ang sospek nakasuot og itom nga kalo ug itom nga jacket. Samtang color blue nga jacket ang gisuot sa nagmaneho sa motor nga gigamit sa mga sospek. Na-recover gikan sa crime scene ang 4 ka basyo sa bala sa kalibre 45. Sa karon blanco pa ang kapulisan sa motibo sa krimen. Ginapaningkamutan sab nila nga makakuha og kopya sa CCTV sa maong lugar aron daling mailhan og masikop ang mga sospek. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.